mapapansin nyo, gusto nila sa mga swampy area, gusto nila sa mga sama-sa plants, meron po tayong 5 doon sa mga napiling plants na pwedeng semi-aquatic, variegation ito, maganda sana yung variations niya kasi merong iba niyan green lang, tulad ng mga iba pa nitong kauri, medyo may nahihirapan lang mag-alaga, ang mura nyo na lang mabibili, nung kasagsagan ng pandemic, ang mahal talaga ng mga. Hello everyone, this is Hermes Sunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa pagpapaganda ng ating garden. At dito merong mga part na mabababa yung talagang level ng lupa nila. So pag halimbawang umuulan, nagkakaroon sila ng tubig, pero natutuyo rin naman pag humupa na yung ulan, At ngayong araw na to, naisip ko lang na dun sa area na nagkakaroon ng mga tubig-tubig kapag umuulan, ay magandang lagyan natin ng mga hindi naman siya aquatic, kumbaga semi-aquatic, yung pwede sa tubig at pwede rin sa lupa, na mga halaman. Tinutukoy ko po, ito yung mga parang mga lahi ng gabi. Kung mapapansin nyo, gusto nila sa mga swampy area, gusto nila sa mga sama-sa, meron ding mga aquatic plants na pwedeng ilagay doon sa mga ganitong area para mas lalo silang dumami. Ano kaya yung mga halaman na yan na pwede natin ilagay? Samahan nyo ako dahil yan yung pipiliin natin sa araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po ay nakapamili na ako nung mga halaman, pwedeng water plants, pwede rin namang hindi water plants, basta ma-moist yung kanyang medium, mabubuhay at dadami siya, So pakita ko sa inyo yung napili ko na mga plants and itanim na natin dito. So narito na po yung ating mga napiling plants, meron po tayong 5 doon sa mga napiling plants na pwedeng semi-aquatic, or yung kung ang area nyo namumroblema kayo at nagmo-moist or minsan nagtutubig, pwede ito, mas nabubuhay sila dyan. Actually nasubukan ko rin yung iba, at ito na yung pinakamalapit dun sa mga pwedeng yung alagaan kung naghahanap kayo ng mga ganyang klase ng halaman. Unahin na muna natin itong ating unang halaman. This is Sagittarius plants, At kaya nilagay ko lang din sila dito kasi ito yung mga may problema doon sa mga area nila na kailangan ilipat din. So mapapansin nyo, may variegation ito, maganda sana yung variegations niya kasi merong iba niyan green lang, kaya lang ang problema doon sa area na pinaglagyan ko, medyo natatampak siya sa araw, kaya dapat dito mas maganda yung area niya, merong konting liwanag, tapos sa ilalim ng puno, kaya yun yung napili ko. Ang kagandahan dito sa Sagittarius plants, or yung ang tawag din minsan nila dito creeping burrhead, yan, nagkakaroon siya ng mga parang runs or parang stem na merong mga anak, at kapag yan kumalat, dadami, at meron nga tayo dito nakuha nung binubunot ko na itong ating creeping burrhead, meron na pong yan nalagay dun sa may pinaka isang paso, kalagay na siya, sayang, binunot ko kasi may ibang nakalagay. So yun, ito yan, makita nyo yan, madaling tumubo at magkaugat yung mga tumutubo sa kanyang mga stem na parang mga plantlets, maliliit na plants, ang kagandahan niya sana yung may variegations, yung magkaroon ng runs, and para maparami natin. So tingnan nyo, pansinin nyo yung kanyang lupa, may tubig-tubig pa, so yung bubuhay sila dyan, pero feeling ko gaganda dito yan. So yan yung una nating halaman. Pangalawa sa ating mga halaman ay ang colocasia, Colocasia is parang alocasia din, kaya lang yan makikita mo na
mas mataas siya, tsaka iba yung dahon niya, no? Parang gabi-gabi kasi pamilya din ng taro, no? Katulad ng alocasia, no? Ito, meron akong ilang vlogs na naka-system sila sa water, no? At nakababad sa tubig. So, mas mabilis silang dumami kapag ganon. Yung mga colocasia. Magaganda rin yung mga varieties ng colocasia. May mga colocasia talaga na napaka powerful ng mga kulay, no? At nakakatuwa, no? Kaya lang, tulad ng mga iba pa nitong kauri, medyo may nahihirapan lang mag-alaga, ano, na ako rin paminsan makikita mo sila nawawala, susulpot kasi parang may bulb sila, no? So ganyan tong mga colocasia. So nakita ko kasi nabaling na tong colocasia ko dito, ganda bali doon sa ano niya, and ngayon pwede naman natin siyang kuhanin. So yung pinag-ugatan nito yung alocasia, yun yung susunod natin sa pangatlo nating semi-aquatic plant. Ito, napili ko tong aking alocasia na kung dati napakamahal, ngayon mura nyo na lang mabibili, no? Nung kasagsagan ng pandemic, ang mahal talaga ng mga alocasia, grabe. At nakabili ko niyan 70,000, 20,000. So medyo mahal talaga, no, nung panahon na yon. Pero today mura nila siya at marami nang nakapagpadami nitong alocasia. So napili ko naman ito kasi napansin nyo, doon sa area niya rin naging ganyan yung dahon niya, nagkakaroon ng sira. Kapag kasi ito may mga variegations na tinatawag, delikado yan sa init, no? Madaling lumipis yung dahon nila at madaling masira. So ito yung isa, bala ko ito idiretso dun sa lupa para kung lumaki siya dito, yan maganda, no? Dahil may variegations, no? And syempre kalahi rin, caladium, no? Ang mga caladium na iba-ibang kulay. So ito yung pang-apat nating halaman na ilalagay. Kumuha lang ako ng ilang variety na magaganda yung kulay niya, may mga kakaiba. At yun yung ating gagawing trial dito, no, doon sa ating area. At tingnan natin kung mapapadami natin o mas gaganda siya dito. Actually marami pa ako doon caladium, pero titingnan ko muna yung variety na ito kung gagana siya dito, yung ating semi-aquatic plants, kung may tuturing. Kasi mahirap naman sa caladium yung nabababad masyado yung kanilang pinaka bulb, no, kasi nabubulok din. Pero subok-subok lang tayo dito. Tulad din ng mga alocasia tsaka ng colocasia, merong mga ganyang bulb. Pero ito naman pwesto dito is natutuyo din naman. So may times lang talaga na pag malakas yung ulan, may times na parang nagiging ano yan, swampy area, no? And ito, mahilig naman sa mga swampy area yung mga choices natin dito. And kagandahan lang sa caladium, makukulay sila, may mga pula, napaka-strong ng kulay nila na magdadagdag ng ganda dito sa garden, ano? Kung halimbawang talagang mag-work na mabuhay ito dito at talagang gumana yung ating pinaplano. And lastly, ito yung parang takip kuhol na tinatawag, or yung tinatawag na goto cola, no? Itong halaman na ito, maganda siya kasi may mga benefits, kasi ito ay herbaceous, no? Parang herbal, may mga gamot para itong halaman na ito nakakatulong din, no, sa mga health problems tulad ng diabetes, ano. Kaya gusto ko to kasi napansin ko nung last time nang pumunta ako, nag-garden tour tayo, may nakitaan ako nito na nakalagay siya sa parang kanal nila, no, irrigations, no, doon sa kanilang mga parang area na kung saan dumadalo yung tubig, buhay na buhay po yung ganito nila. Nagkakaroon siya ng mahabang pinaka ganyan, no, stem, tapos gumagapang siya. So this one, itong goto cola, kung hahaba dito at dadami, maganda siya, no? At maganda yan pag tabi-tabi. Kaya lang feeling ko nagiging talagang masyado rin siyang dumadawig kapag masyado madami, no? Parang hindi nakokontrol. Pero ito, i-limitize lang natin. Kung halimbawa nakakita tayo ng pagdami niya, ititrim lang natin na ititrim. Pero ang mahalaga sa ngayon, kasi kakaunti yung mga ano niya, protocol niya, yan mga
pinakatubo niya, paparamihin na natin. Titingnan natin kung kakapal siya talaga, no? Pero hindi natin hahayaan na mag dami-dami dito, no? Talagang maging viral dito yung mga ganyan. And ayan, sige, simulan natin yung pagtatanim. Nakita nyo na yung 5 nating mga maituturing kong semi-aquatic plants, no? At tara, ayusin na natin doon sa ating area. So, eto na, natanim na natin. And, pinagtatanggal ko na yung mga anak niya. Dito ko nilagay yung creeping boarhead. Ano yan, Sagittarius plant. Yan. Tapos yung alocasia, may anak na rin. Yan. Tapos ito na may caladium. Tsaka yung tawag nating takip kuhol minsan tawag dito. Yan. Dito sa atin. Plants na yan. And dadami na yan dyan. Kapag halimbawang kumalat, ano. So anyways, ganyan lang naman. And I hope sana lumago to, no, para makita natin yung pagbabago. Update ko kayo sa mangyayari dito sa ating plants dito.
So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog and try nyo rin yung mga halaman na yan kung ganyan yung problema nyo, no? Yung matubig-tubig yung mga area nyo, okay na okay yan, mabubuhay yan mga yan. At thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung pwede po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!